Sa isang maliit na tindahan ng alak sa gilid ng lumang kalsada sa Maynila, may isang matandang lalaki na madalas maupo sa pinakadulong mesa. Hindi siya pala salata, ngunit kapag napainom ng ilang baso na ng banog, nagsisimula siya magkwento ng mga bagay na karaniwang hindi pinaniniwalaan ng mga tao. Ang pangalan niya ay Mang Isko. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, mahigit 70 taon na siya. Ngunit kahit matanda na, malinaw pa rin ang kanyang mga mata. May pagkakaiba lamang sa kanyang titig. Parang may matagal na siyang nakitang hindi niya kailanman makakalimutan. Isang gabi, habang umuulan ng bahagya sa labas, napag-usapan ng mga tao sa tindahan ang tungkol sa mga numerong lalabas sa susunod na draw. Sigurado ako sa 27, sabi ng isang lalaki habang hawak ang maliit na papel. 3 beses ko nang napapanaginipan yan. Panaginip lang yan, sagot ng isa. Mas mabuti pa ring sundin ang numero ng birthday. Nagtawanan ng ilan. Si Mang Isko, na tahimik lamang umiinom sa sulok, ay biglang nagsalita. Hindi lahat ng numero ay para sa mga buhay. Biglang tumahimik ang paligid. Ha? Tanong ng isang binatang nakaupo malapit sa kanya. Ngumiti si Mang Isko, ngunit hindi yun ngiting nakakatawa. May mga numerong hindi dapat isinusulat ng tao. Ang sabi nito. Bakit naman po? Ang tanong ng binata. Dahan-dahang inilapag na matanda ang kanyang baso at sinabing, dahil may mga numerong hindi ibinabagay para manalo ka. At walang nagsalita. May mga numerong ibinibigay para maalala mo kung sino ang nagbigay. At nagsimulang magtawanan ang ilan, ngunit hindi siya sumabay. Hindi sumabay si Mang Isko sa tawanan. Kung gusto nyo, ikukwento ko sa inyo kung paano ako minsang nakakuha ng numerong siguradong lalabas. Nanalo po ba kayo? Tanong ng binata. Oo, nanalo ako. Malaki po ba? Ang tanong muli ng binata at sinabi ni Mang Isko na malaki. Kung ganon, bakit parang ayaw nyo pong pag-usapan? Tumingin si Mang Isko sa madilim na labas ng tindahan. Dahil hindi lahat ng panalo ay magandang tanggapin, ang sabi nito. At doon nagsimula ang kanyang kwento. Noong bata pa si Mang Isko, hindi pa siya kilala sa pangalan na yon. Tinatawag pa siyang Isko ng mga kaibigan niya. Isang lalaking mahilig sa sugal, pustahan, at kung ano-anong laro na maaaring pagkakitaan. Hindi siya mayaman. Sa katunayan, madalas siyang kapusin ng pera. Ngunit may isang bagay siyang pinaniniwalaan. Ang swerte ay hindi basta dumarating. Hinahanap ito. Noong panahong yun, maraming tao ang naniniwala sa mga lumang kwento tungkol sa mga lugar na pinamumuguran ng espiritu. May mga taong nagsasabing ang mga kaluluwa ng patay ay maaaring magbigay ng mga numero sa mga taong marunong humingi. Hindi raw ito simpleng panghuhula. May mga ritual, may mga dasal, may mga bagay na kailangang iwan sa isang lugar na hindi madalas puntahan ng tao. At higit sa lahat, kailangan ng matinding lakas ng loob. May alam akong lugar, sabi noon ng kaibigan ni Isko na si Tano. Saang lugar? Tanong nito. Sa lumang bodega malapit sa ilog. Napakunot ang noo ni Isko. Sa bodega? Matagal nang hindi ginagamit yan. May mga nagsasabing may namatay doon noong unang panahon ng digmaan. Marami namang namatay noon. Pero ang pagkamatay nila ay hindi maganda.
Hindi na nagtanong si Isko. Nang gabing yun, tatlo silang nagtungo sa lumang bodega. Si Isko, si Tano, at ang isa pa nilang kaibigang nagangalang Berto. Nagdala sila ng maliit na kandila, isang kapirasong papel, lapis, at isang mangkok na may pinaghalang abo at tubig. Ayon kay Tano, iyon daw ang ginagamit ng mga matatandang marunong humingi ng numero sa mga espiritu. Sigurado ka bang gagana to? Tanong ni Berto. At sumagot si Tano na hindi niya alam. Eh bakit natin ginagawa ang muling tanong nito? At ang sagot ni Tano, dahil baka gumana. Hindi na nakapagtanong si Berto muli. Pagdating nila sa bodega, halos wala ng ilaw sa paligid. At tanging maririnig ay mahinang agos ng ilog at ang tunog ng mga taong tinatamaan ng hangin. Binuksan nila ang sirang pinto. Umalingaw-ngaw ang mahabang langit-ngit. Sa loob ay amoy alikabok, kahalumigmigan at isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Dito tayo, ang sabi ni Tano. Sa gitna ng lumang bodega, naglatag sila ng papel. Sa ibabaw nito ay inilagay nila ang mangkok. Sinindihan ni Tano ang kandila. Pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang itinuro sa kanya ng isang matandang lalaki na nakilala niya sa palengke. Hindi maintindihan ni Isko ang lahat ng salita. Ngunit malinaw ang huling bahagi. Kung may nakikinig, mag-iwan ka ng tanda. Matapos sabihin yun, tumahimik silang tatlo. Lumipas ang 10 minuto. Walang nangyari. Lumipas ang 2 minuto. Wala pa rin. Nagsimula ng mainip si Berto at sinabi kay Tano na baka niloloko lang tayo ni Tano. Tumahimik ka, ang sagot ni Tano. Biglang namatay ang kandila. Hindi dahil sa hangin. Walang hangin ng sandaling yun. Nagkatinginan silang tatlo. May posporo ka? Bulong ni Berto. Hindi sumagot si Tano dahil nakatingin siya sa papel. May markaron. Isang mahabang guhit. Hindi iyon naroon kanina. Isko. Mahina niyang sinabi. At tinanong niya, bakit? May lapis ka ba? Walang maipakitang lapis si Isko. Berto? At wala rin si Berto. Dahan-dahang lumapit si Tano sa papel. At doon, napansin nila ang isang bagay. Ang marka ay hindi simpleng guhit. May mga numero itong binubuo. 3, 8, 4, at 2. Tahimik silang tatlo at sinabi ni Berto, isulat mo. Bakit ako? Ang tanong ni Tano. Iyan naman ang pakay natin. Naghanap si Tano ng pwedeng maisulat sa papel. At nung nakahanap siya at bago niya maisulat ang mga numero, may narinig silang tunog sa likuran. Parang may kumatok sa pinto. Lumingon sila, pero walang tao. At isang beses pa, mas malakas. Nagsimulang manginig ang kamay ni Berto at tinanong sila, may kasama ba tayo? At hindi sumagot ang dalawa. Sa ikatlong pagkakataon, gumalaw ang pinto. Dahan-dahang bumukas. Sa labas ay madilim. Walang tao, ngunit may anino sa lupa. 3 lalaki ang nasa loob, ngunit 4 ang anino.
Napaatras si Isko at sinabing umalis na daw sila. At sinabi naman ni Tano na sandali lang. Hindi pa natin nakukuha ang sagot. May sagot na tayo. Ngunit hindi na nakinig si Tano sa kanya. Lumapit siya sa papel at isinulat ang mga numerong nakita nila. Pagkatapos, biglang bumalik ang apoy ng kandila. At sa liwanag nito, nakita nila ang isang bagay na hindi nila napansin kanina. Sa likod ng papel ay may bagong sulat. Hindi numero. Isang pangalan. Tano. Napatigil ang lahat at nagtanong si Berto. Bakit pangalan mo? Hindi sumagot si Tano. Muli nilang narinig ang tunog mula sa pinto. Ngunit sa pagkakataong yun, may boses na kasabay. Mahina. Paus. At tila nang gagaling sa mismong loob ng bodega. Isulat mo rin ang sa akin. Nalaglag ang lapis sa kamay ni Tano. Anong sabi mo? Tanong ni Isko. Hindi ako nagsalita. Ang sabi naman ni Tano. Muli nagsalita ang boses. Isulat mo ang akin. Sa papel, unti-unting lumitaw ang bagong mga marka. Isa-isa. Parang may hindi nakikitang kamay na nagsusulat. 9, 1, 6, 0. Pagkatapos, isang pangalan. Tano. Napaatras si Tano. At parang napapatulala. Baka prank lang yan, sabi ni Berto. Ngunit nanginginig ang kanyang boses. At biglang humampas ang pinto. Napatay ang kandila. Tumakbo silang tatlo palabas ng bodega. Hindi na nila kinuha ang papel. Hindi na rin nila kinuha ang mga mangkok. Ang tanging dala nila ay ang takot. Kinabukasan, bumili sila ng tiket gamit ang numerong 3, 8, 4 at 2. Hindi nila isinama ang pangalang nakita nila sa papel. Nang lumabas ang resulta, tama ang numero. Nanalo sila. Malaki ang kanilang nakuha. Ngunit hindi nakapagdiwang si Tano. Dahil kinabukasan, hindi na siya nagpakita. Sa ikatlong araw, natagpuan siya sa kanyang silid. Patay. Walang sugat. Walang senyalis ng pakikipaglaban. Ngunit sa tabi ng kanyang kama ay may isang maliit na piraso ng papel. At doon nakasulat ang 4 na numero. 9, 1, 6, at 0. Sa ilalim nito, may isang pangungusap. Ngayon ikaw naman. At tumigil na si Mang Isko sa pagkikwento. Sandali, sabi ng binata sa tindahan. Ano pong ibig sabihin ng ikaw naman? Hindi agad sumagot ang matanda. Tumingin siya sa mga taong nakikinig. Katapos, dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ang isang lumang papel. Dilaw na ito sa katandaan. Maraming taon nang nakatiklop. Binuksan niya iyon sa ibabaw ng mesa. May mga numero roon. At sa ibaba, may pangalan. Ang pangalan ni Mang Isko. Napalunok ang binata at tinanong, pero bakit hindi po kayo namatay? At ngumiti ang matanda. Dahil hindi ako ang unang nakatanggap ng numero. Kung hindi kayo, ang sabi nito. Hindi natapos ng binata ang kanyang tanong dahil biglang namatay ang ilaw sa buong tindahan. Sa dilim, may narinig silang tunog. Isang katok mula sa pintuan. Walang gumalaw. Ang pangalawang katok, mas malakas
Katapos ay may boses na bumulong mula sa labas. Isulat mo ang numero. Nagsimulang manginig ang kamay ni Mang Isko. Dahan-dahan niyang tiningnan ang papel sa mesa. Ang lumang numero ay wala na. Sa kanilang lugar, may bagong 4 na numero. 1, 2, 9. At sa ilalim nito ay may bagong pangalan. Hindi pangalan ni Mang Isko, hindi pangalan ng binata, kundi pangalan ng isang taong nakaupo sa pinakadulong mesa. Isang lalaking kanina patahimik at nanginig. Dahan-dahang tumingin ang lahat sa kanya. Ngunit wala na siya sa kanyang upuan. Isang basang bakas ng paa ang naiwan sa sahig. Mula sa mesa, patungo sa pintuan, at sa labas ng tindahan sa gitna ng ulan, may isang aninong nakatayo. Naghihintay.